Hi everyone, good morning. Welcome back to my channel. This is Marlo Moto Vlog. So, this is day 2. Going back to school. So, papasok ulit tayo sa pangalawang araw na sa ALS sa Mayamot National High School. So, kaya nga sa lahat ng sinasabihan, lahat ng may pangarap, gustong makatapos, is ito na yung sagot sa lahat ng gusto nyo matapos, gusto nyo makakapag-college, gusto nyo yung pangarap nyo matupad, is ito na yon. Ito na kayo sa alternative learning system. Kasi dito walang pinipiling edad. 60, merong ang gumraduate, sabi ng aking teacher sa si Mrs. Cabalsa, is 60 years old, nakagraduate siya ng alternative learning system, which is high school. And then meron pang isa, PWD, totally blind siya, nakapagtapos din siya. So samahan nyo ako on the way sa Mayamot National High School. So yun, sobrang excited lang kasi nga ay inaantay ko itong pagkakataon na to na matapos ko yung pag-aaral. And before kasi nag-work ako, nag-aaral ako noon. May nagpapaaral sa akin, kamag-anak ako sa US. And then syempre nakatikim ng pera, nakakasahod na buwan-buwan, hindi ko na naisip mag-aral. Kumbaga, sabi ko sa sarili ko, ay, pwede pala ako makapagtapos, makakasahod ako, mabubuhay ko yung sarili ko, which is mali pala. Mali yung ganong thinking. Kasi tulad niyan, nasa BPO ako, sa BPO industry ako, pero yes, maganda yung sahod, malaki ang sahod, pero deep inside parang may kulang sa akin na oo, parang 'di ba, kikita ka ng malaki buwan-buwan, pero it's not enough. Kumbaga, yes, maganda trabaho mo, naka-aircon ka, pero nakikita mo ba yung consequence kung ano nangyayari sa buhay? There's a chance na halimbawa na lang, for example, nag-close yung account, totally closed, tapos nag-apply ka ulit sa BPO, and then si BPO is looking for high school graduate. Sample yan, high school graduate. So ikaw hindi ka high school graduate, walang pakialam ang kumpanya mo, ang kumpanyang ina-applyan mo kung marami kang experience sa BPO. They don't care. Mas mapakinabangan kasi nila yung high school graduate eh. Kasi nga, they do have diploma. Yan pa ang isa. May mga issue na mas pinipili nilang dumiskarte kasi sa diploma, which is wrong. Mali yun. Mali yung thinking na diskarte over diploma. Bakit ka mo? Ang diploma kasi you can use it anywhere. Pwede mo siyang gamitin sa trabaho. Kung hindi ka pa kontento sa nakuha mong diploma, you can use it to enroll to college. Enroll ka sa college. And yun, 'di ba? Parang ang gusto kasi palabasin ng mga ibang negosyante. Lalo na yan hindi ako makita, maliwa nakasilaw masyado. Tulad niyan si Josh Mojica, Talsik Palaway, Josh Mojica, si Franklin Miano, tsaka meron pang isa yung nagtitinda ng pastil. Mali yung pananaw nila. Yes, dumiskarte sila, umasenso sila. Bakit? Mali ba ng ibang tao, ibang Pilipino, ibang bata na paano dumiskarte? Diba? Meron nga dyan madiskarte, pero parang hindi naman siya required sa mga trabaho a-applyan niya.
Hindi, required siya. Pero kailangan pa rin, mas required yung nakatapos ka. So, piece of advice sa mga estudyanteng nag-aaral pa, nag-aaral lang kayo. Kunin yung diploma nyo. Kasi, in the end of the day, pagka nakuha nyo yung diploma nyo, natuto na kayo dumiskarte sa eskwelahan pa lang. Saka, pagkatapos nyo ng high school, ng college, hindi naman nyo agad-agad makukuha ang diskarte sa loob ng eskwelahan. You will learn that. You will earn paano dumiskarte sa buhay. Me, myself, since di naman ako mayaman di naman mayaman pamilya ko, sadyang ano lang ako, kumbaga pinalaki ako ng lola ko, pinamulat sa akin kung gaano kahirap ang buhay. Pinamulat sa akin, Apo, ganito ang buhay natin, ganito ang buhay ng sa Pilipinas, kailangan mong kumayod. So yung mindset ko doon na doon na siya kumbaga umikot. Doon na siya umikot. Na mahirap ang buhay, kailangan ko kumita, kailangan ko magkapera. So yun na nga, nangyari nga, naisip ko na hindi naman habang buhay ang lola ko, buhay ang magulang ko, buhay ang kamag-anak ko na sumusuporta sa akin sa pag-aaral. So ang ginawa ko, nagtrabaho ako. May akong trabaho, nag-fast food chains ako, lahat ng mahirap na trabaho pinasok ko. Pero wala pa rin Siguro hindi para sa akin yun na diskarte lang. Siguro kailangan kong tapusin yung hindi ko natapos noon. Diba? Kasi nga, diba may cross na nakaharap? Diba nga, sabi nga may kasabihan, daig pa, basta yun. Pero ako kasi hindi, na-realize ko, sabi nga nila, nasauli ang pagsisisi. Na-realize ko from the time na nasa point na ako na ng buhay na nagiging successful na ako. Hindi naman totally successful sa buhay. Ang pagiging successful kasi hindi mo siya pwedeng, may pera ka, nabibili mo lahat ng gusto mo, nagiging masaya ka, nagkakaroon ka ng mag-arang kotse, magandang bahay. Pero in the end of the day, may makakasalumuha ka na ahead sa'yo, mas successful sa'yo. And then, andyan na yung tanong na, ganda naman ang bahay mo, ganda naman ng sasakyan mo, ang ganda naman ng buhay mo. Siguro may ang ganda na ang taas na natapos. Siguro nakatapos ka ng abogasya, nakatapos ka ng doktor, teacher, diba? Natapos mo siguro yung ganong course, kaya lumaki ang pera. Doon papasok yung tanong na yun. Doon lalabas yung tanong na yun. Ngayon, since puro diskarte ka lang, ano sasabihin mo, ano itatanong mo? Hindi, dumiskarte lang ako Do you think that is a valid reason kung bakit ka umasenso? No. Yes, madiskarte ka, pero pina-valid dun answer is, then nakapagtapos kasi ako ng college, and then nagsumikap ako, dumiskarte ako sa buhay, nagtrabaho ako. Doon mo siya masasabing, uy, nakapagtapos ako. And at the same time, natapos ko yung college ko, natapos ko yung pag-aaral ko. At the same time, dumiskarte ako sa buhay para umasenso. Hindi yung pwedeng umasenso ka dahil sa diskarte lang. Mali yun. Ewan ko may mag-agree, pero
that is wrong. Mali. Very wrong. Naman si Manny Pacquiao, nag-alis yun. Nag-alis si Manny Pacquiao, nag-homeschooling yun, tapos sa high school yun, tinapos niya yung pag-aaral niya. Kasi gusto niya may mapatunayan din. Bukod sa pagiging legend niya sa boxing, napatunayan niya na sarili niya dun, pero kulang pa kasi maraming nag-criticize sa kanya. Manny Pacquiao nagsenador, wala namang tinapos. Kaya nagsumikap siya, nagtapos siya. Tinapos niya yung pag-aaral niya. Kasi nga, na-realize na, nga no, nasa Senado ako, pero parang, parang may mali. So, yun muna sa ngayon kasi nga traffic. See you later. Mamaya, update ko kaya pag nasa school na ako. Bye for now. Ay, hindi na-stop. Isa pa.